Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ang makakasama ninyo para sa ilang minutong talakayan at kasama po natin walang iba kundi ang ating mga kamanggagawa dito po sa North Philippine Union Conference, ang tagapangasiwa ng Education Department, si Pastor Nelson Castillo, ang ating pong direktor, at ang kanyang associate director na si Dr. Mary Jane Sabat. Tayo po ngayon ay tunay na Pastor Castillo and Ma'am Jane na naka-face shield sapagkat kailangan din tayong sumunod sa health protocol na tinatakda ng ating pong gobyerno at dito po sa aming tanggapan para maiwasan na rin ang paglaganap ng COVID-19. So ating pong kamustahin itong ating mga kasamahan. Kamusta na po kayo? Mabuti po. At sa mga magulang po, kaunting tiyaga lang po sa ating mga anak. Talagang medyo mahirap-hirap pong magturo ngayong panahon na ito. At tayo po'y nagpapasalamat, bagamat very challenging talaga sa mga magulang, sa mga bata at sa mga guro. Yung cooperation po ng bawat isa, yung follow-up ng magulang at follow-up ng guro kung kumusta yung bata. Lalo na sa panahon ngayon na very common po ang anxiety, ang depression. Ayaw natin na maranasan to ng ating mga kabataan at ng ating mga bata. Kaya nais nating yung relasyon, yung link ng magulang at saka ng guro ay magpatatag lalo sa bata ng kanyang personalidad, ng kanyang attitude, ng kanyang pakikipag-ugnay sa kapwa at sa Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon Diyos na kahit na tayo ay humaharap sa matinding hamon nitong pandemya, pero nananatiling mayroon tayong pagkakataon na ipahayag ang mga katotohanan mula sa banal na kasulatan. Kaya ating sinasamantala ang napakagandang teknolohiya na mayroon tayo para sama-sama nating pag-aralan ng salita ng Diyos. Akin pong nais na batiin ang ating mga kapatiran dyan sa Bae Church at sa Mountain View District. Yan, na siyang patuloy na sumusuporta sa ating evangelism dyan, na sana'y patuloy tayong magkaroon ng kasiglahan sama-samang ihayag ang salita ng Diyos dyan po sa lugar ng Laguna. Ganon din sa iba pang mga kapatid sa iba't ibang iglesia. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Patuloy nawa sana kayong pagpalain ng ating Panginoon, na hindi ninyo nakakalimutan, tugunan, na suportahan at ipanalangin ang ating pong gawain dito sa Hope Channel Philippines. So tayo po ngayon ay nasa ikapito ng lesson dito po sa pinag-uusapan nating napakagandang leksyon para sa quarter na ito na ang pamagat ay edukasyon. At dito po sa lesson 7, ang pamagat po ng ating pag-aaralan at pag-uusapan ay ang pagsamba ayon sa edukasyon. Ang pagsamba ayon sa edukasyon. Ang pagsamba po ay isang napakahalagang paksa at nakakaantig sa karamihan ng mga simbahan, hindi lamang sa mga kongregasyon ng Seventh-day Adventist. Ayon nga po sa isang manunulat na si Paul Basden, sa buong kasaysayan ng Kristiyano, ang pagsamba sa publiko ay nakakakuha ng pansin, nagpapasigla ng talakayan at pinagmumulan din ng pagtatalo. Ang katotohanan, kahit po ang tao ay nagkasala, ito ay naging bahagi na ng ating pagkatao dahil bilang nilalang, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan upang sumamba. Bakit nga ba tayo sumasamba? Hindi po ba kaya tayo sumasamba dahil naniniwala tayo sa Diyos bilang ating manlilikha? Mahal natin siya at karapat-dapat siyang sambahin. Madali sanang gawin ito kung hindi nagkasala ang tao, dahil mukhaan at malapitan mong makikita ang may likha sa iyo. Subalit, dahil po sa kasalanan, pinapangit nito ang lahat ng pagsusumikap ng tao na naapektuhan pati ang ating paraan sa pagsamba. Gayunpaman, hindi napawi ng kasalanan ang ating likas na sumamba at ang ating pagsamba sa Diyos ay maaaring magbigay ng lunas sa suliranin na dulot ng kasalanan at mag-akay sa atin upang mapangalagaan
ang ating relasyon sa Kanya. Subalit posible rin na ito'y mag-akay sa atin sa maling landas. Posibleng sumamba sa maling bagay o sumamba sa tamang bagay sa maling paraan. Ang malungkot na umiiral ngayon, ang tao ay may kanya-kanyang paraan sa pagsamba base sa kanilang perspektibo. Ang tanong, may tuturing kaya na ang iba't ibang akto ng pagsamba sa Diyos ay kaaya-aya sa Kanya? Paano ba tayo sasamba? Kailan ba sasamba? Saan sasamba? O gaano tayo kadalas sasamba? Paano sasambahin ng Diyos ang ayon sa nais Niya? Ano ang mahalagang papel ng edukasyong Kristiyano sa pagtuturo ng pagsambang nagbibigay lugod sa Diyos? Ito po ang ating pag-uusapan dito po sa seryeng ito na makakasama natin ang ating mga kasama dito po sa studio. At bago po tayo dumako sa ating talakayan, atin munang hilingan si Pastor Castillo na manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat na tinuturuan ninyo kami ng tamang paraan ng pagsamba sa inyo. Kaya amin pong inilalapit na ang banal na Espiritong siyang mangunguna sa amin ngayon upang sa aming pag-aaral lalo pang malinang ang aming kaalaman na malulwalhati namin ang inyong pangalan sa panahon ng aming pagsamba sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen. Nais ko po kayo anyayahan buksan ang inyo pong banal na kasulatan para po sa ating susing talata na masusumpungan sa 1 Kronika 16:29. Ang sabi po dito, iukol ninyo sa Panginoon ang kalwalatiang marapat sa Kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harap niya, inyong sambahin ang Panginoon sa banal na kaayusan. Ito, Pastor, ay actually ay awit ito ng pasasalamat Bahagi ito ng awit ng pasasalamat. At magandang tingnan natin yung salitang iukol. Hindi lang tingnan, kundi talagang with intense na talagang ibigay natin ang kalwalhati ang nararapat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ating pagsamba. Ang Diyos at wala nang iba ang siyang lumikha sa tao, hindi ba? At ito ay naitatag at iniutos sa tao sa ika-7 araw upang alalahanin ang manlilikha. Magsiparoon sa harap niya at merong isang bagay, Pastor, na hindi natin dapat makalimutan. At isang anyo ng pagsamba ay ang pagbibigay ng handog. Yan. So, ibig sabihin dito sa talatang ating binasa, makikita po natin ang mga bahagi ng pagsamba na siyang itinuturo ng banal na kasulatan kung tayo haharap sa ating Panginoon. At binanggit ninyo yung pagbibigay ng handog. At ganun din marahil ang iba pang bahagi na matatalakay natin dito sa atin pong pinag-aaralan. Kasi kanina sinasabi natin, kailan ka ba sasamba? Saan ka ba sasamba? Kanino ka ba sasamba? So, napakaganda nitong susing talata na ito. Ngayon, ano ang tinuturo ng Biblia tungkol sa kahalagahan ng tunay na pagsamba, lalo na sa mga huling araw na ating tinatahak? Tingnan muna natin, Pastor, ang isang magandang pangyayari sa Daniel 3:14 hanggang 18. Daniel 3:14 hanggang 18. Ang sabi po dito ay ganito. Sumagot si Nabukadnezar at sinabi sa kanila, O Sadrach, Mesach at Abednego, totoo ba na kayo hindi naglilingkod sa aking Diyos, ni nagsisamba man sa ribultong ginto na aking tinayo? Mabuti kung kayo handa ngayon na magpatira pa at sumamba sa ribultong ginawa ko sa sandaling inyong marinig ang tunog ng tambuli, flauta, alpa, sambuko, salterio, tambol at ng iba pang mga panugtog. Ngunit kapag kayo hindi sasamba, kayo kagad na ihahagi sa gitna ng horno ng nagniningas na apoy. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Sina Sadrach, Mesach at Abednego'y sumagot sa hari, O Nebukadnezar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari ng aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno ng nagdiningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay. O hari, ngunit kung sakali mang hindi dapat mong malaman, O hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos,
ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong ipinatayo. So nakita natin dito yung talata ng Daniel 3, ang pagsamba sa tunay na Diyos at ang katapatan sa kanyang kautusan. Saan kaya nila unang natutuhan ito, Ma'am Jane? Ito pong mga kabataan na to ay sinasabing nobles, from the family of nobles. Bakit po? Dahil sila ay mga mag-aaral sa School of the Prophets, sa paaralan ng mga propeta. At syempre, mula sa tahanan na naging matatag na pagtuturo na ginawa ng kanilang mga magulang at itinuloy po yon sa paaralan ng mga propeta. Kaya ganun na lamang tibay ang paniniwala nitong tatlong kabataan na unang-unang nakita nila, nagtayo ng ribulto. Okay lang kung ribulto na hindi sasambahin. Pero dahil sa ang utos ng hari ay sambahin, dun lumabas yung kanila pong paniniwala na hindi mababalik. At sabi nila ay kahit pa sila ay hindi iligtas, kahit sila ay mamatay. Kahit mamatay sila doon sa horno na yon, as long as they follow God's command, yung utos na yun po na ating binibigyan ng pansin dito, yung ikalawang utos, sa nauna at ikalawang utos, kasi sa una pa lang, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sa pangalawa naman, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. So yung pong dalawang yon na kautusan ay talagang malalim na naiukit sa puso ng mga kabataang yon. At kaya sa kanilang katatagan, kahit buhay nila, handa nilang ibigay. At ang ending nun, Pastor, ay kinilala ng hari. Nung sila'y maligtas dun sa horno, kinilala ng hari ang Diyos ng mga kabataang Hebreong ito at sinabing walang sinumang ang hindi kikilala, o hindi magbibigay ng pagkilala o sabi ay babastusin o yung kanilang Diyos, yung kanilang Diyos na sinasamba. Kaya naman, dun palang naka-witness na yung tatlong Hebreong ito, na ipakilala nila ang Diyos sa kanilang katapatan. So, nagtagumpay sila. Ngayon, paano naman tayo? Siguro, Pastor, maganda, sa kapanahon na natin, nabasahin natin yung Apokalipsis 14, 6 hanggang 12. Apokalipsis 14, 6 hanggang 12. Ang sabi po dito ay ganito: At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipapahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay walhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, ng mga bukal ng tubig. At isa pang anghel, ang pangalaway sumunod na nagsasabi, bumagsak ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. At sa iba pang anghel, ang pangatlo'y sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila'y papailan lang magpakailan paman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at tumahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Talatang 13, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa'y sumusunod sa kanila. So yung karanasan pala ng tatlong Hebreo, Pastor, mangyayaring muli. Kaya mahalagang tingnan natin kung paano sila nanindigan. Sinabi ni Ma'am Jane, yung Schools of the Prophet, pagkatapos ay yung sa mga tahanan, kinakailangan pa lang tayo at ang ating mga anak ay maturuan din natin sa ating tahanan at sa ating paaralan kung papaano maninindigan sa panahong pagdating nito. Yeah. Dahil ang totoo po mga kaibigan at mga kapatid, lahat ng tao ay sumasamba. Simula pa ng pasimula, kahit na ang mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos, sila rin ay sumasamba. Maaring ang kanilang sinasamba ay mga
planeta, sumasamba sa araw, o di kaya sa mga isda o ribulto na kanilang kinikilala na kanilang Diyos, at ito'y nagiging tinatawag naman nating mga Kristiyano na Diyos-Diyosan. Kung bakit napakahalaga ang pagtuturo sa ating mga anak at mga kabataan para sa pagsamba, sapagkat kailangan nilang makilala ang tunay na Diyos na siya lamang ang dapat sambahin. At ito ay malinaw na sinasabi sa kanyang kautusan. Makita po natin kasi yung panganib sa paligid na pumapasok yung iba't ibang kaisipan ng pagsamba at kung sinong dapat sambahin at alin ang dapat sambahin. Kasi may alin, pero ito pong ating pag-aaral ay nagpapakita rin sa atin na ang tunay na pagsamba ay dun lamang sa kanyang manlilikha. Ayan, gumawa sa kanya. Yun ang Diyos na gumawa sa atin na dito sa ating pag-aaral ay binigyang diin po na kahit na sa panahon natin na itatak ng Diyos talaga sa tao yung kanyang desire, yung kanyang intensyon na sasamba siya kahit ano pa yan. So ibig sabihin, kailangan mo lang idirekta siya, igabayan siya, turuan siya kung kanino talaga siya dapat sumamba, paano siya sasamba, kailan siya sasamba, Dahil sa ngayon, kahit na nga yung mga bagay, sinasamba natin Pastor, dahil mas binibigyan natin ng halaga. Kung tayo maghapon, kaya nating tumutok sa cellphone. So kapag binibigyan natin ng ganyang halaga ang mga bagay, pinapakilala lang nito na mas mahalaga yon kaysa sa Diyos mo. Yun na ang sinasamba mo. Maaaring hindi mo man yung kinakantahan, hindi mo yung dinadasalan, pero dahil naubos ang oras mo doon, o sa panonood ng TV, o sa pakikipagbarkada, o anumang ginagawa mo na higit na binibigyan mo ng panahon at ng pansin mo at ng lakas mo, sinasamba mo yon. Yun ang panganib ngayon. So sa makatwid, napakahalaga ng tinatawag nating tamang pagsamba. So ito yung natutunan ng mga Hudyo. Kasi talagang sa pamilya ng mga Hudyo, ay bata ka pa lamang, tuturuan ka na kung paano ka sasamba. Kaya nga napakahigpit ang kanilang pagtuturo tungkol sa usaping ito ng pagsamba. At hindi ka naman magtataka na itong si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay totoong nanindigan na sasambahin lamang nila ang tunay na Diyos. Kaya sa mga huling araw, mga kapatid at mga kaibigan, katulad ng binasa natin na mga talata kanina sa Apokalipsis, ay ito daw po ang siyang magiging sentro din ng usapin sa ating kapanahunan bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang tanong natin dyan ay, bakit ba sinasabing matakot ka sa Diyos, luwalhatiin siya, sapagkat ang oras ng paghatol ay dumating na at tinatawagan tayo na sumamba sa Kanya. So ano ang ating magiging tugon? Yun nga po, kagaya ng ating binabanggit, maraming kaabalahan at kabalisahan ang pumapasok sa tao. At sa panahon ngayon na ginugulo tayo ng iba't ibang mga krisis na hinaharap po natin, ay nakakalimutan natin ang higit na mahalaga sa buhay. Napansin po natin ngayon, ang mga tao nakita nila mahalaga pala ang pamilya. Nakita nila mahalaga pala ang buhay. Nakita nila healthy palang magtanim ng halaman, sir? So itong mga simpleng mga bagay na matagal nating winaksi o inalis natin sa buhay natin dahil iniisip natin hindi mahalaga. Ganun din po ang pagsamba sa Diyos na nakalimutan natin na ang lahat ng bagay nagkaroon tayo kung bakit tayo may buhay ngayon, na nilikha niya tayo ay dahil gusto niyang kilalanin natin ang ating tanging manglilikha, ang Diyos. Magkaroon tayo muli ng mataimtim na pagkilala sa Kanya, pagsamba. Pag sinabing matakot ka ulit sa Diyos, bumalik yung pagmamahal at mataas na paggalang natin sa Diyos. Kilalanin siya. Ang sabing ganon ay anuman ang ginagawa natin. Saan makikita yon? Sa Corinthians. Ang sabing ganon, whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. Yun yung pagsamba, karampatang pagsamba natin sa Kanya, anumang ginagawa natin. So ngayon, ang tanong natin ay, itong mga mensaheng katulad nito ay paano natin maipapahayag sa ating mga anak? Yung tinatawag nating kalwalhatian
at kahangahangang gawa ng Diyos sa buong usapin ng edukasyon at pagsamba. Yung mga awit, Pastor, ay napakagandang mga mensahe ito, lalo na doon sa pagsasali natin ng ating mga turo sa ating mga anak. Sa mga awit 78, 78, 2 hanggang 5, makikita natin doon kung paano isasalin sa mga anak ang ating mga turo ng pagsamba. Ang sabi po dito, aking bubuksan ang aking bibig sa isang talinhaga, ako'y magsasalita ng malalabong pananalita mula pa noong una, mga bagay na aming narinig at nalaman at sinabi sa amin ng aming mga magulang, ang mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi namin ikukubli, kundi sasabihin sa darating na salinlahi ang malwalhating gawa ng Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kahangahangang gawa sa kanyang ginawa. Sa Jacob siya ay nagtatag ng patotoo at sa Israel ay nagtalaga ng kautusan na kanyang iniuutos sa aming mga magulang upang sa kanilang mga anak ay kanilang ituro naman. So ituturo sa susunod na mga salinlahi. Ano mga ituturo? Yung malwalhating gawa ng Panginoon, yung kalikasan, yung kanyang kahangahangang ginawa, at lahat ng ito ay nagpapahayag ng pagsamba sa Diyos. At ang sa panahon pong ito ay itinuro na nire-recite, nire-recite. Kaya ibig sabihin memorize, na memorize nila yan, inaawit nila yan, natatatak sa puso at isip nila. So itong magandang mensaheng ito, na itinuturo yung pag-asa ng pagbabalik ng Panginoon, yung mga nangyari noon na magagandang karanasan ng bayan ng Israel, inuulit-ulit po nila yan para matutunan. Kaya naman nagkaroon tayo ng Bible ngayon. Kasi kung hindi po nagpasalin-salin yan at hindi natatak sa puso't isipan ng mga taong kumilala sa Diyos, hindi po natin ito mababasa. So nakita natin na napakahalagang pagtuturo, yung pag-uulit-ulit sa pagbasa ng salita ng Diyos, aawitin natin sa kanila. Yun yung paraan para maipahayag natin ang pagsamba natin sa Diyos, yung pag-aaral ng kanyang salita. Ayan. So kanina ay ating natukoy na tanging ang Diyos lamang na lumikha ang siyang ating sasambahin at wala ng iba. At ngayon naman ay ating tinatalakay ang paraan ng ating pagsamba bilang pagtuturo sa atin pong mga anak. Na dito sa paraan ng ating pagsamba, ginagamit dito ang tinatawag na mga pag-awit, yung instrumento ng musika sa panahon ng pagsamba, lalo na sa pangpublikong pagsamba, sapagkat ang prinsipyo ng pagsamba ay tumutukoy sa papuri sa Diyos. Anuman ang iyong ginagawa, ikaw ay nagbibigay papuri sa Diyos. At napakaganda kanina na hindi lamang sa paraan ng pag-awit natin kinikilala ang mga ginawa ng Diyos, kundi inuulit natin sa paraan ng pagtuturo yung mga naging malabo noong una, ang sabing ganoon. Muli nating ibinabalik upang matutunan ng mga lahi o mga salit-saling lahi itong bagay na kailangan nilang gawin bilang pagkilala sa atin pong Panginoon. Ngayon naman ay ano ba yung mga natatanging aral na dapat na ituro na siyang layunin ng edukasyong ito? Pastor, yung sigurong ituloy natin sa mga awit 78, 5 hanggang 8 naman ang mga talata. Si Jacob siya ay nagtatag ng patotoo at sa Israel ay nagtalaga ng kautusan na kanyang iniuutos sa aming mga magulang upang sa kanilang mga anak ay kanilang ituro naman, upang malaman ang mga iyon na susunod sa salinlahi ng mga batang di pa ipinanganganak na magsisibangon at sasabihin ng mga iyon sa kanilang mga anak upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at hindi malimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos upang wag silang maging gaya ng kanilang mga ninuno, isang matigas ang ulo at salinglahing mapaghimagsik, isang salinglahing ang puso ay di ginawang mabuti at ang kanilang diway di tapat sa Diyos. So, ibig sabihin ay dapat pala ang mga magulang ay tinuturuan ng mga bata na magtiwala sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ito kasi awit Ano kaya, Ma'am Jane, ang isang
ang isang resulta nung yung bata palagi mong paaawitin na Jesus loves me, this I know? Ay kapag lagi pong inaawit siya ng bata, nalalagay sa isip niya, mahal talaga siya ng Diyos. Importante siyang bata sa harapan ng Diyos, bagamat mayroon siyang nakikitang mga kamalian sa kanyang sarili, pero mayroong hindi mawawalan ang pag-ibig sa kanya, mananatiling nagmamahal sa kanya. So dito po sa ating binasang ito, pinapakita lang na ang pagtuturo ay dapat tuloy-tuloy para makilala ng mga bata, ng mga kabataan, ang sinong dapat nilang sambahin. At kung paano sila dapat sasamba, at yung pagtitiwalang kanilang mailalagak dun sa kanilang sinasamba. Kasi kung lagi nilang nababasa, lagi nilang nare-recite, lagi nilang inaawit, ito po ay tumatatak sa puso nila, nagiging bahagi ng buhay nila. Kahit anong hinaharap nilang karanasan, yun yung inuhugutan nila ng lakas. Ayan. Kagaya halimbawa po, kapag maharap tayo sa matinding sitwasyon, halimbawa ay merong may sakit. Ako nung nagkasakit ang aking kapatid na akala namin ay mamamatay, sir, ay talagang wala akong ginawa kundi manalangin, at yung panalangin mo, mamalayan mo yung mga verses na natutunan mo, lumalabas dun sa panalangin mo, at mamaya umaawit ka, yung mga inaawit natin sa hymnal, lumalabas din doon, na-memorize mo na pala. At yun ay nagiging kalakasan mo kapag ka dumadating yung mga sitwasyon na yun. So napakahalaga po na alam mong sa anumang oras pwede kang sumamba sa Diyos, kahit na mayroong mahirap na sitwasyon, kahit may mabigat na problema, tatatak pa rin sa'yo, sasamba ako sa Diyos, kakapit ako sa Kanya, magtitiwala ako sa Kanya, dahil naituro po yun, at nailagay sa puso't isip niya sa pagbabasa at pananalangin. So, ito ngayon ang napakahalagang nakita natin na ang Kristiyanong edukasyon ay mayroong malaking papel na ginagampanan ukol sa pagsamba, sapagkat ito'y umaakay sa bawat isa sa atin na sambahin natin ang Diyos, at ang pamamaraan ng ating pagsamba ay yung mga inaasahan din niya, yung nakabase rin sa kanyang expectation. Kasi doon siya masisiyahan. Kaya itong mga tinatalakay natin, tinitingnan natin kung ano ang mga paraan ng pagsamba na gagawin natin na ang Diyos ay masisiyahan. So, Pastor, gusto ko rin ibahagi sa ating mga paaralan po, baka hindi natin namamalayan, ang ating pong mga paaralan ay gumaganap ng 777 prayer. At kapag alas 7 natutunog na yan, may sound or may music, ang bata kahit nasaan po sila, nasa stage man sila, nasa baba sa playground sila, nasa classroom may ginagawa, titigil po lahat yan at luluhod. So yun lang hudyat na yun, sir, at yun lang musika na yun ay sa isip nila, na sila naglalagay sa kanilang isipan na ako'y sasamba sa Diyos, mananalangin ako, at mayroon silang oras para sa Bible readings. Yan po ay nakakatuwa na aming mapagmasdan na sa mga munting batang ito, mga grade 3, grade 4, grade 6, makikita mo sila hawak ang Biblia at nagbabasa dahil meron daw silang Bible reading. So yun pong mga pagtuturong ginagawa natin na yan. Makikita natin ang bunga niya na sa batang kumikilala ng tunay ng Diyos, sumasamba sa tamang paraan at sa tamang panahon na inaasahan ng Diyos. Isang bagay lamang na nakikita natin na kapag ka pinauulit-ulit ang pagtuturo, ang paraan ay dahil sa matigas ang ulo. Katulad ng sinasabi dito sa talata, kung bakit inuulit-ulit sa bayang Israel dahil sa kanilang katigasan ng ulo. So hindi naman siguro ito ang dahilan kung bakit kinakailangan tayong sasamba palagi tuwing araw ng Sabat, at halos inuulit-ulit lang din ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Ang totoo po niya, nang pumasok ang kasalanan, sir, talagang tumigas ang ulo ng tao. Pero hindi ibig sabihin kaya inuulit-ulit nating turuan ay hindi matutunan. Gusto nating maging malalim na nakaugat yung tinuturo natin. Kapag laging ginagawa, nagiging bahagi ng buhay mo, bumubuo sa katauhan mo. Hanggang sa ang tinitingnan mo na ngayon na bibigyan mo ng kaluwalhatian na ay ang Diyos. Nagsisilbing ang Diyos na ang gumagawa sa buhay ng bata, ng sino man, kapag lagi niya itong ginagawa. Sa paaralan po natin, yung tinuturo naman sa math, halimbawa sa English, paulit-ulit yan, nag-iiba lang po ng level yan. Depende lang sa grade levels nila. At
at doon sa ng bata, sa naaabot niya, nauunawaan niya. So ganun din po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, natutunan natin na si Jesus ay Diyos. So yun ay pinalalawig at pinalalalim hanggang lagi natin siyang pinag-aaralan. No? At yun po ay malalim na natatatak sa atin at nagiging kabuhayan natin hanggang sa nagiging bukang bibig na natin, hanggang sa bumabago sa buhay natin. Yun po yung pinakamagandang karanasan sa pagsamba at pagkilala sa Diyos. So sa makatuwid, itong paraang ito ay nagiging isang sistema. Kaya nga, ito ay tinuro ng Diyos sa atin na tayo ay sasamba sa ating pagsamba, ay palagi nating aalalahanin ang kanyang mga ginawa, ang kanyang kautusan, at ganun din ang kanyang kagandahang loob sa kanyang mga anak. Yun ay paulit-ulit, Pastor Castillo, hanggang sa ito'y naging sistema na ginagawa natin. Yeah, tama. Sa araw-araw. Ngayon, tingnan po natin kung ano ba yung mga karapat-dapat at katanggap-tanggap na pagsamba. Makita natin dun sa karanasan ni Jesus dun sa Samaritana, sa tabi ng balon, ang malalim na katotohanan ng pagsamba. Babasahin natin, Pastor, ang Juan 4:23 at 24. Juan 4:23 at 24. Ang sabi po dito, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. So yun pala yung malalim na katotohanan ng pagsamba, na sasambahin natin ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. So sa makatwid, ito yung inaasahan ng Diyos sa ating pagsamba, na sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Okay, pag sinabi po nga sa Espiritu at sa katotohanan, yun po yung tunay na pagsamba na uugat sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin ay nandun sa iyong kalooban, na ikaw ay buong puso, buong kaisipan, na nakatutok ka sa pagsamba, At yung katotohanan, kinikilala mo na ang Diyos lamang ang nakapangyayari sa buhay mo. Yun po yung sa Espiritu at sa katotohanan na iyong karampatang pagsamba upang masamba mo siya, upang paglingkuran mo siya, yung karanasan mo, personal na karanasan mo sa pagkilala mo sa Diyos, yun ay mangyayari, na ikaw ay dapat maipanganak sa banal na Espiritu, dadalisayin nito ang puso mo, babaguhin ka at ang isipan mo, at bibigyan ka ng kakayanan na kilalanin mo at ibigin mo ang Diyos. So ibig sabihin ay napakahalaga yung binanggit mo, Ma'am Jane, na kung ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu, dapat tayo ay ipanganak sa Espiritu. Kung hindi tayo ipinanganak sa Espiritu, hindi natin masasamba ang Diyos sa Espiritu at hindi rin natin malalaman ang katotohanan. Kaya nga, isang bagay na kailangan po natin, mga kapatid at mga kaibigan, yung pagbubukas ng ating puso at ang yayahan ng banal na Espiritu sa ating buhay, na sa ating pagsamba o pagharap sa Panginoon ay atin pong ipahayag ang ating mga kasalanan at hayaang gumawa ang banal na Espiritu, dahil kapag ang buhay natin ay dalisay nahaharap sa Panginoon, ang Espiritu ay gagawa sa buhay natin at ang ating mga gagawin sa pagsamba, ang mga pag-awit, pananalangin, pagsasalita ng salita ng Diyos ay magiging inspirasyon hindi lamang ng ating buhay at magiging pagpapala sa ating mga kasamang sumasamba. Amen. So ito ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. At ito ang inaasahan ng Diyos na nagagawin natin sa atin pong pagsamba, na nakaugat sa pag-ibig ng Diyos mula sa karanasan ng personal na pagkilala sa Kanya. Ngayon, ang tanong ay, paano isinagawa ni David ang pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos, at ano ang itinuturo nito sa atin? Nandito Pastor, yung kagandahan ng kabanalan
na mababasa natin sa Primera Kronika 16, 1 hanggang 7. Yan. Primera Kronika. Dito po sa 1 Kronika, ang talata po ay 16, 1 hanggang 7. Ang sabi dito, kanilang ipinasok ang kaba ng Diyos at inilagay sa gitna ng tolda na itinayo ni David para rito. At sila'y naghandog ng mga handog na sinusunog at mga handog pangkapayapaan sa harapan ng Diyos. Pagkatapos makapaghandog si David ng handog na sinusunog at ng mga handog pangkapayapaan, kanyang binasbasan ng bayan sa pangalan ng Panginoon. Siya'y namahagi sa buong Israel, sa lalaki at gayon din sa babae, sa bawat isa ng isang tinapay at isang bahaging laman at mga tinapay na pasas. Bukod dito, hinirang niya ilan sa mga Libita upang maglingkod sa harapan ng kaba ng Panginoon at upang manalangin, magpasalamat at magpuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Si Asap ang pinuno, ang ikalaway si Zacarias, si Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matitayas, Eliab, Binaya, Obed-Denom at si Jeiel na sila ang tutugtog sa mga alpat mga lira. Si Asap ang magpapatunog ng pumpiyang at sina Binaya at Jahaziel na mga pari ang patuloy na iihip sa mga tambuli sa harapan ng kabanantipan ng Diyos. Nang araw na iyon ay unang iniutos ni David na ang pagpapasalamat ay awitin sa Panginoon sa pamamagitan ni Asap at ng kanyang mga kapatid. So, noong panahon ng mga Israelita, ay yung tabernakulo, yun ang pinakasentro ng pagsamba. At dun sa tabernakulo, nandun yung kabanang tipan na nandoon yung 10 utos ng Diyos na kung saan ay nakasentro ito sa karakter ng Panginoon. Kaya ang pagsamba ay nakatuon palagi sa Panginoon, doon sa kanyang karakter. Na ito'y inaawit-awit doon sa panahon ng pagsamba, awit-awit, kaya ito ay naisa sa puso, natatanim sa puso. At ang pagsamba pong ginawa dito, nakita natin may mga kanya-kanyang nakatalaga, sir, ano? Mayroong tutugtog at kung anong tutugtugin niya, ano po, at nakita natin yung mga nakatalaga na maglilingkod, ano, at yung order, ano, yung order ng pagsamba. Ibig sabihin, para masigurado ang kabanalan, dapat talagang maayos ang lahat. Yun ang binigay na instruction ng Panginoon kung paano magiging katanggap-tanggap ang pagsamba ng Israel sa panahon ni David. At yung mga kabanalan yun ay na-maintain po sa panahon na yan, ano, na naituro sa Israel yung tamang pagsamba, yung order ng pagsamba, at yun yung magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. So, ito po'y ginawa at talagang masusing ibinigay ng Panginoon kay David para masigurong wag silang mabahira nung paraan ng pagsamba ng mga nakapaligid na bansa sa kanila. Kasi yung pagsamba ng mga nakapaligid sa kanilang mga bansa, kahit yung anak, sir, ano, ay inihahandog, ano, yun ay hindi pinapatay na handog sa kanilang Diyos-Diyosan. At yun po ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Ayaw niyang mangyari yun sa bayan niya, kaya yun ay binigay niyang instruction sa kanila kung paano sila maghahandog, ano, kung paanong mangyayari ang pagsamba sa loob ng tabernakulo. So, yan po ay nangyayari din sa atin, ano, yung panganib na tayo ay sasamba sa maling paraan, yung ano nga bang nabanggit natin na yung mga musika, no? Dito mayroong tinalagang musika. So, yan minsan ay controversial sa ating mga pagsamba, pastor, ano? At yan po ay ang ating laging binabanggit dyan, ang pagsamba hindi nakasentro sa performance ko, sa galing ko, ano, sa mga tagapagsalita na magagaling, kundi kung paano gagawa ang Diyos dun sa musika na yon para bumago ng buhay ng tao, magbigay ng kapurihan sa Kanya. Yun po ang purpose, magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Hindi kilalanin ang galing ng tagapagsalita, kilalanin ang galing ng mga mang-aawit.
No, ang sentro, wag dapat masentro sa atin. Kaya nga kahit sa pagdadamit ay pinag-iingat tayo na ay sobrang kaseksihan ng ating sinuot na damit, ay sa halip na maging banal ang pagsamba, abay nasira ang pagsamba dahil ang nakita na lang ay yung pagkagandang pagkasuot ng damit. Ano po? So yung pong display, inaalis natin yan. Ano? Kahit nga sabi ng aming teacher, kung teacher ka, huwag kang magsuot ng malaking bar pin, na kapag tumingin ng bata, yun agad ang sentrong makikita niya. Hindi na siya makikinig sa leksyon na ituturo mo dahil ang kanyang atensyon nandun sa magandang bar pin na nilagay mo sa iyo. Ganon din sa pagsamba sa Panginoon. Sino ba ang sentro nun? Ang sentro ay ang Diyos, hindi ako, hindi kung sinong nasa harapan. Ayan. So siguro magandang tingnan natin maigi itong mga paraan na ipinakita sa atin ni David kung paano sila sumasamba sa Panginoong Diyos. Unang-una, kanina sinasabi natin, ang pagsamba ay pagluwalhati sa Panginoong Diyos, sa ating Diyos na lumikha. So kaya tayo sasamba kasi gusto natin siyang luwalhatiin. Ito po yung napakahalagang papel nitong edukasyon na dapat na patuloy nating pinag-aaralan dahil tayo may kani-kaniyang mindset pagka tayo ay sasamba. Halimbawa, sa ating mga pagtitipon, religious gathering, atin niyang tinuturing na isang paraan ng pagsamba. Ngayon, ang hinahanap mo bilang sasamba, sino ba yung speaker? Mabe-bless ba ako? Lahat tayo na magsasama-sama ay magtitipon para sambahin ang Panginoon. Kaya lang, yung mindset natin minsan ay nakatuon doon sa ano bang mapapakinggan ko. Diba? May mga ganoong mga sitwasyon na ang hinahanap natin, yung mabless tayo, hindi yung paano tayo makaka-bless doon sa ating sinasamba. Paano tayo makapagbibigay luwalhati sa ating sinasamba at sa paraang iyon, ang bawat isa ay lalo nilang nakikilala ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. At sana po ilagay din natin sa isipan na ang tao ay nakapagsasalita na umaantig sa puso dahil gumagawa ang banal na Espiritu sa kanya. Kahit na pautal-utal siguro ako, magsasalita ako sa harap, hindi yung pautal-utal na yun Kung gumawa ang Holy Spirit sa akin, ang aking pamali-mali ay itutuwid ng Panginoon at babago sa buhay ng tao. Kaya hindi po dun sa galing ng tagapagsalita, kundi kung paanong gagawa ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng taong ginamit ng Diyos sa harapan niya. Yan. So napakaganda nitong ating tinatalakay na ito na kung saan minsan ang bagay na ginagawa natin ng pagsamba ay parang isang routine o sige basta't makaraos na lang. Pero mga kapatid, dito sa Biblia ipinakita ito pala'y inihahanda ng may kaayusan sapagkat ang pagsamba ay para sa Diyos. May mga itinatalaga nagaganap na ilang gawain upang maging puspos ng kabanalan ng pagsamba. At sa paraang ito, ang edukasyon ay napakahalaga ang papel na ginagampanan sa pagsamba at pagkakilala sa mga kahangahangang gawa ng Panginoon na siyang pundasyon ng pagsamba at edukasyon. Ngayon, tingnan po natin ito namang sumunod na katanungan tungkol dito sa napakagandang pinag-aaralan natin na nagsasabing ganoon. Ano-ano ang ilan sa mga kilalang paniniwala at kaisipan na taliwas sa banal na kasulatan? Siguro, Pastor, ay makita natin dito yung kahalagahan ng pagtuturo sa tahanan ng tunay na pagsamba at kung paano maitutuloy ito sa ating mga paaralan. Dahil kapag hindi na ituloy sa ating mga paaralan, mag-iiba ang turo, malilito ang bata. Tulad halimbawa, sa Marcos 7, Pastor, basahin muna natin yung Marcos 7, 7 hanggang 9. Marcos 7, 6 hanggang 9. Tingnan natin yung mga sinasabi dyan. At sinabi niya sa kanila, tamang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo ng mga mapagkunwari ay sa nasusulat. Igagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso'y malayo sa akin.
at walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin ay tinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang tradisyon ng mga tao. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Naranasan ko kasi yan, Pastor. Ako ay lumaki sa tahanang Adventista na ang sasambahin lamang ay ang tunay na Diyos. Pero nung ako'y mag-aral, wag namang magagalit yung iba, ay parang sasambahin na si Birheng Maria, na hindi naman Diyos, di ba? Ibig sabihin ay, kung ang bata ay nagpatuloy sa ating paaralan, yung itinuro sa tahanan na pagsamba sa tunay na Diyos sa kagandahan ng kabanalan, magpapatuloy. At tandaan po natin, dito sa kapanahonan na ito ay talagang matindi ang pagkakaalam ng tao sa tradisyon. So yung tradisyon kung paano sila sumasamba, yun ang focus nila, hindi yung kanilang sinasamba. Ano yung dapat nilang gawin? Hindi sila dapat hahakbang ng labis. Diba sir, may utos noon, kapag araw ng Sabat, na ikaw ay kung ilang steps lang dapat. Kapag inabot ka na ng ganong step, tumigil ka na doon. Ayan. So yung mga ganong mga mas pinahalagahan natin ang tradisyon. Nakalimutan natin na ang sentro ng pagsamba ay ang Panginoon. So yun po yung iniingatan natin na may mga turo, mga maling turo ng sasambahin. Kagaya halimbawa, sasabihin, hindi naman Diyos sa akin ang paglalaro ng computer games, ng pagsunod ko sa mga artista. Ang ginagawa natin talagang kahit na tayo mabugbog dyan sa pilahan, basta't makabili tayo ng ticket, makita natin yung artista na yan. So yun po yung sinasabi natin na naiiba na ang paraan ng ating kaisipan na mas pinahahalagahan at sinasamba na, nagiging pagsamba na dahil mas higit nating pinahahalagahan yung mga bagay o yung mga tao na hindi mo naman Diyos, na hindi naman Diyos na karapat-dapat nating sambahin. So kaya nga kapag hindi na bahagi ng mahusay ang paraan ng pagtuturo sa ating mga kabataan at ganoon din sa loob ng iglesia, hindi mawawala yung tinatawag na idol worship. Na kung sinong hinahangaan mo, yun ang yun ang sinasamba mo. So kaya nga, ito yung isang bagay na babantayan po natin sa ating mga kabataan, yung sobrang paghanga sa kanilang pagkahilig sa artista, sa basketball player, sa mga computer games, at mga panoorin na kumukuha ng kanilang atensyon. Dahil, ang sabi ng banal na kasulatan, kung ang kautusan ay nagsasabi na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. So kung sino ang iyong priority sa buhay mo, yun ang nagiging iyong Diyos-Diyosan. Kaya nga, inaakay tayo at itinuturo sa atin na gawin nating prioridad ang Diyos upang sa lahat ng ating ginagawa, tayo ay sumasamba sa Kanya at hindi tayo maliligaw sa mga katotohanan mula sa banal na kasulatan. Ang maganda siguro, Pastor, na tingnan natin, napakahalaga talaga. Ang tawag ng mga Israelite dito ay Shema, yung nasa Deuteronomio 5, 6 hanggang 9. Deuteronomio na dapat 5, masundan ng mga magulang. 6 hanggang 9, ang sabi po dito ay ganito: Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat aking Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang hanggang sa mga anak sa ikatlot sa ikaapat na salinlahi ng mga napupot sa akin hanggang 9. Yeah. So, napakaganda na ito ang ituturo natin sa ating mga anak. At merong dakilang utos sa pastor ang ating Diyos na dapat ma-impress natin sa ating mga anak. Sa susunod na kapitulo, sa simula sa 4 hanggang 9. 6, 4 hanggang 9. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos
ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking niuutos sa iyo sa araw na ito, ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw'y nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan at kapag ikaw ay nahihiga at kapag ikaw ay bumabangon, at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo, at iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng iyong mga bayan. Ito ba, Ma'am Jane, ay hindi lamang doon sa tahanan na ituturo natin ang ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. Nakikita din ba ito sa silid-aralan? Ito po'y pinagpapatuloy ng ating mga paaralan, na ang mga bata sa bawat leksyon na kanilang tinatanggap, bawat pagtuturo ng mga guro, yan po ay malalim na nakaugat sa Biblia, anong kinalaman nito sa kanilang pagkilala sa Diyos, sa kanilang pagsamba sa Diyos, So lahat yan, ang direksyon po niyan, ang sentro ng lahat ng pag-aaral ay ang Panginoon. Kaya naman sinasabing the school that leads to Jesus, ng ating mga paaralan. Kaya nakita po natin kahit sa panahon ni Jesus, para maingatan na hindi siya mabahira ng mga tradisyon at turo ng tao, ay iningatan ng Panginoon na siya'y tuturuan ng kanyang ina, ibinigay ang mga leksyon sa kanyang ina, sa kalikasan at kasama ng paggawa ng Diyos, ay itong si Jesus ay natuto, kaya lang siya'y makipag-usap sa mga guro sa sinagoga. Nagulat sila sa kanyang karunungan, dahil ang Diyos mismo ang nagturo. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay naituro ng malalim kay Jesus. Ganon din po yung panukala at yung ating direksyon sa ating mga paaralan, na ang mga bata ay magkaroon ng malalim na pagkakilala sa Diyos sa kanilang mga pag-aaral upang kilalanin nila. Walang halaga ang mga karunungan yan kung hindi nila matututunan ang pinagmumula nito, na siya lamang karapat-dapat sambahin. So sa bawat silid-aralan ay kinikilala at hinihiling ang presensya ng Diyos sa pagtuturo at pag-aaral. Yes po. Yan. So napakaganda nitong ating naging talakayan po, itong ating pinag-uusapan. At kung atin pong muling hihimay-himayin, tinutukoy nito ng pagsamba ay para lamang sa Diyos na lumikha at wala ng iba. Dahil kung mayroon pang iba na tayo sasambahin, magiging idolatria at doon natin inililihis ang ating mga kabataan kung bakit napakahalaga ang edukasyong Kristiyano. At bilang Diyos na ating sinasamba, sa tuwinang haharap tayo sa Kanya, aanyayahan natin ang banal na Espiritu na gumawa sa ating buhay upang ang ating pagsamba ay maging sa Espiritu at katotohanan. Yung bang pagharap mo sa Panginoon ay kay may dalisay na buhay. Iyong iwinaksi ang lahat ng iyong mga kasalanan, inihayag ang lahat ng iyong mga kasalanan, at ikaw ay nagnanais na magkaroon ng isang bagong buhay. At ang pagsambang sama-sama, ito po ay inihahanda. Ayan. At inaayos sapagkat ito ay ukol sa atin pong Panginoong Diyos. Ang mga bahagi ay maayos, pinaghahandaan, at ang mga elementong ginagamit, ang mga mensahe at paraan ng pagtugtog, hindi ito nagpapakita ng parang sanlibutan na mga tugtugin, kundi isang solemne at may kabanalan na nagbabahagi ng dakilang mensahe tungkol po sa Panginoon. Amen. Ang ating panahon ay talagang napakabilis. Atin pong tunguhan na itong huling bahagi. Mga kaibigan at mga kapatid, ang pagsamba ay isang pangunahing karanasan ng isang Kristiyano sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito po ang sinisira ng kaaway simula pa ng una, at sa huling panahong ito, ang dakilang hamon sa mga anak ng Diyos kung sino ang iyong sasambahin, ang Diyos ba o ang hayop. Ito ngayon ang napakahalagang papel ng Kristiyanong edukasyon na sinabi ng ating mga tagapagturo kanina, na kung paanong matuturuan ang bawat isa sa ating mga anak at kabataan na mapanatili ng bawat isa'y tatayo sa tamang prinsipyo ng pagsamba. Bagamat mahalaga sa ating tingnan ang ating pamamaraan sa pagsamba, ang mga awiting gagamitin katulad ng aking binabanggit, itong mensaheng maririnig,
Pero wag nating kalilimutan, ang masigit na mahalaga ang ating puso sa pagsamba sa Diyos. Sa ating pag-aaral, ang mga lalaki at babae ng Diyos, nagpupuri sila sa Diyos mula sa language ng kanilang puso at ang Diyos ay nalulugod. Ito ang pinagtutuunan ng Kristiyanong edukasyon. Ang pagsamba sa Diyos ang ayon sa nais niya. Ang nais ng Diyos sa ating pagsamba nagmumula sa ating puso lamang, hindi sa pamamagitan ng ating mga labi. Ano sabi ng propetisa? Isang baluktot na paraan para sa isang malahiningang relihiyon na sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga labi habang kanilang puso ay malayo sa Kanya. Ito po ang kahalagahan ng Adventistang edukasyon. Itinuturo sa bawat mag-aaral kung paanong ang puso ng bawat mag-aaral magiging dalisay na pinagmumula ng kanilang pagsamba. Itinuturo na ang pagsambay nakasentro sa kung sino tayo at kung paano mapapangalagaan ang kanilang kaugnayan sa Diyos at kung sino ang Diyos para sa atin bilang isang pamilya ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng edukasyong ito, tayo matututo tungkol sa Diyos, tungkol sa kung anong ibig sabihin ng pamumuhay sa wastong pakikipag-ugnayan sa Diyos at ang wastong paraan kung paano mapaguhusay ang ating pagkaunawa, kung anong ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo sa ating buhay. Alalahanin natin, kung tayo may wastong pagkaunawa tungkol sa Diyos, tayo nasa direksyon na sinasabi ni Pablo, tayo man ay kumakain o umiinom, anuman ang ating ginagawa, ang lahat magbibigay kalwalatian sa Kanya. 1 Corinto 10:31. Atin po sanang suportahan ang napakagandang layunin ng Adventistang Kristiyanong edukasyon. Bago po tayo manalangin, anyayahan po muna natin ang isa nating kapatid magbigay ng isang tanging bilang. Si Jesus ang tanging pag-asa ng bawat tao sa mundo. Si Jesus ang tanging pag-asa sa buhay mong puno ng pangamba. Ikaw ba'y nag-iisa at walang makasama? Ikaw ba'y nalulumbay sa buhay mong walang kabuluhan? Si Jesus ang tanging pag-asa ng bawat tao sa mundo. Si Jesus ang tanging pag-asa sa buhay mong puno ng pangamba. Ikaw ba'y nag-iisa at walang makasama? Ikaw ba'y nalulumbay sa buhay mong walang kabuluhan? Aking dalangin sa iyo, kaibigan ko, ilagak ang buong buhay at puso mo. Si Jesus lamang ang siyang magbabago sa buhay na tinatahak mo. Si Jesus lang ang tanging pag-asa mo. Tayo po'y manalangin. O dakila po naming Diyos, tanggapin po ninyo ang aming pangako na nais naming suportahan ang Adventistang Kristiyanong edukasyon na magtuturo ng tamang pagsamba, hindi lamang sa amin, kundi sa aming mga kabataan at mga anak at lahat ng kaanib ng iglesia, upang kapag kami ay haharap sa inyo, kami ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Igawad niyo nawa ang basbas sa bawat isa
at aming mapanghawakang matibay ang mga prinsipyong ito, na kung darating man ang malaking pagsubok sa mga huling araw na ito na mayroong kinalaman sa pagsamba, tatayo kaming matibay sapagkat alam namin at kilala namin kung sino ang Diyos na aming sinasamba. Amen. Tanggapin niyo po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama. Sana'y muli tayo magkasama-sama sa susunod na serye ng ating pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., kasama ko si Pastor Nelson Castillo and si Dr. Mary Jane Sabat, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.